ano ang mga tips ninyo that you can share with us so that we can double our money or even triple it if possible? Kasi syempre kung yan lang kinikita mo, tapos ilalagay mo lang sa bangko, wala pang 1% ang interest niyan, hindi natutulog talaga ang pera mo. Pero paano po natin gigisingin? How can we make our money work for us? Kasi like you said, in a nutshell, money begets money. Di ba? Kailangan mong gumastos para kumita. Correct. Yung mag-uumpisa sa ating sarili at sa ating pananaw. Ano ba ang nabibigay at meron sa atin? 168 hours a week ang binibigay sa ating lahat. Yan ang nagpapantay-pantay sa atin. Dumaan na ang 8,760 hours. Yan ang isang taon. Bakit ko pinupuntiri yung oras? Miski na sinabi kong hindi natin control. Ngayon po, bagong taon, bagong pananaw sa kaperahan, ang oras po, pera. So, pag sinabi natin oras ay pera, at pantay-pantay naman tayong binigyan ng 168 hours. Pantay-pantay sa isang linggo. Yeah. Sa isang linggo. Matulog na tayo ng 8 oras kada araw. Pero yung iba, yung mga tumatanda, katulad ko, wala na nga 8 oras matulog sa isang araw. Meron pa ho tayong 112 hours na gising. Yung 112 hours na gising ngayon, bagong taon, bagong pananaw, dapat po yan produktibo. Very productive and significant. Yan po ang big words ngayon. Sana natangkap ng tao. Make yourself, your time, productive and significant. Mapunta tayo sa kaperahan. Miski na minimum wage earner po kayo na 600 pesos yata o 610. 610, tama. 537 at saka 575 yata pag non-agricultural. A little less than 600 here in NCR. Opo, so mga 75 pesos an hour yung minimum wage. Okay. So 112 hours po na gising tayo, dapat po produktibo o kung pera-pera lang ang pinag-uusapan, yung 112 hours na gising tayo, yan ay katumbas ng, baka humagulat kayo, 75 pesos times 112 hours a week na gising tayo. 8,400. 8,400. Saan po ako pumupunto? Saan ko dinadala itong usapan? Hindi na po pwedeng umasa sa inyong iisang source of income kung kayo ay nagtatrabaho. So, ibig sabihin, yung mga nauso, mga katulad po kila Ma'am Ali na mga millennial, side hustle. Di ba? Yung mga usong term po ngayon side hustle. Nung panahon po natin, yung mga kaidarang ko, part-time, yan Sideline. Sa amin, sa industriya ng showbiz, racket. Racket mo. Racket yan. Kasi po, ngayon, buong mundo, hindi na po pwedeng umasa lang sa iisang source of income. Pinakita po yan ng pandemya. Yung mga may trabaho, nawalan ng trabaho. Kung doon lang sila umaasa. Or yung meron pang trabaho, nag-skeletal force. Naalala nyo po? 3 years ago, ng pandemya, hindi nga ako nawalan ng trabaho, pero skeletal force. So, yung sweldo ko mababawasan dahil NWF lang ang pasok ko. So, kadikit din nun, nauso ng pandemya, work from home. Yes. Marami po ngayon. Ako po, sinubukan ko mismo. Meron pong isang website at marami po yan. Banggitin ko na, miskin na sila nag-advertise. Foreign naman po ito. Fiverr ang pangalan po ng website. Fiverr. Bakit po Fiverr? Kasi doon po, namimigay sila ng part-time work. Ang minimum na binabayad, $5 an hour. Or about 250 pesos an hour. Nung mga panahon ko po, ang tawag dun sa mga part-time job na yon, typist. Tapos medyo naging moderno nung pumasok ang computer. Encoder. Di ba? Yan po yung mga bagong term. Sa mga millennial po, kailan Ma'am Ali, maganda na po ang tawag doon. Data entry. Data entry. Pero ang totoo po, typist yun. Mampat.
Di ba? Ano Bibigyan yung ka ng... taga-transcribe? Parang gano'n. Transcribe Opo, lang. opo. Kung mas mataas at mas merong konting skill na kailangan, kunwari, medical transcriptionist. Yes. Ibig sabihin, papakinggan mo yung mga nagbibigay po ng audio recording, itatype mo lang, and data entry, isusulat mo lang o itatype mo lang, encode mo lang lahat yung mga naririnig mo. Mataas-taas na po yun. $12 an hour po yun. Wow. Oh, but you know, Arman, now that you're mentioning that, you know, yung mga jobs na ganyan will be overtaken by AI. Because yan ang mga isa sa mga mawawala di ba? Yung mga medical transcription Pwede na rin, yan. oo. Unless yung mga BPO, di ba? Yes. No, but I was, you know, something piqued my interest kanina. Yung sinasabi mo na hindi na sapat na isa lang ang racket mo, Trabaho. kailangan may side hustle ka. What happened? Because I was already alive at the time na tama nang yung padre de pamilya ang nagtatrabaho, the mother stays home, raises the kid, takes care of her husband, pag uwi ng asawa niya, meron ng hapunan. Ngayon, double income na kailangan pati yung wife nagtatrabaho na rin. And then, to the point na hindi sapat na tig-isang trabaho lang, kailangan may side hustle, either one of them or both of them. But what happened? Huwag po sana magagalit yung mga nagnegosyo. Consumerism has taken over the lives of everyone. So it's not just the Consumerism. needs, no? Pati yung Buong- wants, no? Naging materialistic ang mga tao. Opo. Hindi, kasi dati, nung araw, tignan nyo na lang po, ano ang sentro ng komunidad nung araw, yung mga lumaki sa probinsya. Ang sentro ng komunidad, plaza, Yes. nandoon sa plaza yung simbahan, yung munisipyo, Yes. may park, di ba? Doon ang center of the community. Buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Ngayon po, nasaan ang center of the community? Nasa mall. Correct. Sa mall, mag-e-exercise ka na. Totoo, Sa mall, no? magpapatingin ka na sa doktor. Oo. At yung center of the community, isang malaking lugar na bawat galaw mo, kulang na lang pumikit ka, magbabayad ka eh. Oo. Totoo yan, ano? That's correct. true. Oo, consumerism, materialism talaga. Consumerism po ang... kaya napakalaki ng need ko sa financial resources dahil marami akong kailangan i-consume. Yung sa akin naman po na sinabi ko na naku, ganito ba ang pahirap ng pahirap, pa-stress ng pa-stress ang buhay. Dati nga, isa lang ang nagtatrabaho sa isang tahanan, naging dalawa. Yung iba umaalis pa ng ibang bansa, di ba? Correct. Pupunta pa sa ibang bansa. Correct. So, masisira yung pamilya, sabi nila. Ngayon, ito yung oras. Hindi lang sa iisa. Dapat ako nagtatrabaho. Diyan po, will all boil down kasi talaga, if you step back, kaya ako sinabi yun, dahil kung ikaw ay very focused doon sa mga kailangan mo paggastusan. Kaya ngayong bagong taon, ang isang gusto kong ibiin as far as financial literacy is concerned is yung mga nauuso na po sa mga modernong bansa, sa mga mangununlad na bansa. Malamang na Ma'am Pat, Ma'am Ali, yung tinatawag nilang minimalism. I love that. Oo. Totoo yan. Sa mga mayayaman nga, meron silang tinatawag stealth wealth Stealth o wealth. kaya Oh. quiet luxury. Nauuso po ngayon yan sa Amerika, sa Europa. Sinasabi nila yung old money, which is quiet and stealth. Ibig sabihin, hindi mo napapansin. Tingnan niyo po ang kabaliktaran. Tingnan niyo po sa social media. Dahil doon sa social, psychological need to be wanted, to be accepted. Di ba ho, ang mga term ngayon, meron akong iyayabang or i-flex sa aking social media. Suot kong baro. Yung baro, sumisigaw yung tatak. Yung Malaki yan ang tatak. Lakos! Malaki yan ang buwaya! Opo. Mas malaki pa sa mukha ng tao eh. Yes. Yung etikete o yung... Oo, talagang ano na siya, talagang loud and screaming. Pero now, parang nagbago na rin nga because of minimalism. Hindi pa rin. Pati Hindi pa you know, I think I like that movement towards
less is more. Less is more. Less Oo. is more. At saka, and yung mindset na ang minimalism is not about deprivation. Oo. It's actually Very very good. liberating. It's about Liberating. intentionality. Na yung bawat May bagay purpose na lang. meron ka, meron talagang Purpose. Oo. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.